Lalo sa sementeryo, madalas dyan, maghapon o kaya magdamagan. Ay, totoo yan, Kuya Kim. Ganyan natin alalahanin ng ating mga yumaong mahal sa buhay. At perfect, Kuya Kim, sa paglipas ng oras, ang ngumunguya ng kutkutin. Ba? Ang ganda ng connection. Eh. Oo nga. Ready na ba ang mga pambaon ninyo? Ba? Kami ready na sa kwentong inalam ni Salima Refran. Sa pagdalaw sa mga yumao, hindi raw kumpleto kung walang baon sa sementeryo. Kaya ang kutkuting kropek, palaging present. Taong 1974 pa nang simula ng lolo ni Patricia Veridiano ang paggawa ng kropek. Nag-thrive noon ang negosyong pagkokropek kasi nung panahon na yon ng sa lolo ko, wala pang gumagawa ng kropek dito sa Nagcarlan at sinubukan nila kasi ito na ibenta sa darating na undas ng taon na yon. True enough, nung undas ng 1974, pumesto sila sa papasok ng sementeryo upang ibenta ang kropek at ito naman ay naging hit noong panahon na yon. Nagsimula ang kanilang negosyo sa puhunan na 100 piso. Pangatlong henerasyon na si Patricia sa gumagawa ng kropek sa kanilang pamilya. Mahaba ang proseso ng pagmamanufacture ng kropek. Mag-uumpisa ito sa pagluluto ng mixture ng ingredients hanggang sa maging paste ito. And then, inilalagay ito sa dough mixer kung saan hinahaluan ito ng cassava flour. Pagkatapos ikinukuling siya, pag na-reach na niya yung certain temperature na pwede na siyang ipasok sa extruder, dito naman siya minomold na haba-haba, parang mga sausages. Pagkatapos ito ay i-steam. After ng steaming, ay ilalagay ito sa rack kung saan ito ay ini-air dry. Sa ikatlong araw, ito naman ay gagayatin upang iprepara sa dehydration process sa pugon. On the fourth day, ito yung final dehydration process. Pagkatapos naman ay ipiprito. And then, pagkaprito niya, cooling ng overnight, on the 5th day, doon pa lang siya maipapak. Ang starting SRP ng aming produkto ay nagkakahalaga ng 40 pesos sa isang pack or isang piraso. Bukod sa kinagis ng lasa ng kropek, dinagdagan pa nila ito ng moringa, garlic at onion flavors. Simula na maipasa ito sa akin ng aking namayapang ama, kailangan kong yakapin ko na itong hanap buhay na ito. At simula noon, nag-isip ako kung ano pa yung mga paraan na pwede kong gawin para madagdagan or ma-develop or continuously na magkaroon ng progress. Nakarating na rin daw ang kanilang kropek sa Estados Unidos, Canada at New Zealand. Dapat alam mo na ang kropek ay isang kilalang kutkuti ng mga Pinoy na nagmula sa bansang Indonesia at Malaysia. Bahagi na ito ng tradisyon natin pag pumapasyal tayo sa sementeryo para pasyalan yung mga puntod ng ating mga mahal sa buhay. Ito yung isang kutkutin or isang pagkain na una hindi siya napapanis, hindi nabubulok. Yung kropek, kahit anong religion mo, anong paniniwala mo, pwede kang kumain dahil hindi ito gawa sa baboy. Gawa ito sa hipon or seafood. Kaya naging bahagi ito ng kultura, ng tradisyon, ng kulinarya ng Pilipinas sa napakahabang panahon. Sipag at determinasyon ang tamang timpla sa matagumpay na negosyo. Ako si Salima Refran at yan ang kwentong dapat alam mo.